Kung balak mo magpatayo someday ng bahay or apartment at medyo naguguluhan ka sa steps ng pagkakasunod-sunod ng mga dokumentong igagather mo, mabuting panoorin mo ang video na to. Today kasi papunta tayo sa contractor natin para sa isang contract signing ng isang bahay. At isi-share ko sa inyo today yung pagkakasunod-sunod ng mga documents na ginather ko nung kailan. Number 1 sa lahat, maghanap ka muna ng legitimate contractor na gagawa ng mismong bahay or apartment mo. Mas advice ko sana na yung kukunin mong legitimate contractor ay may sarili na ring team of architects and engineer para hindi ka na paiba-iba ng opisina na kinokontak. In my case, bali yung contractor na kausap natin ngayon ay may team of architects na rin naman and engineer. Master plumber and electrician, kaya hindi na tayo masyadong namblema at medyo mas mabilis yung proseso. Pero baka iba po yung trip ninyo kasi may mga tao po gusto nila yung company A yung kukunin nila sa engineering firm. Pagdating naman sa architectural firm, gusto nila si company B. Pero para sa akin, kung nagsisimula ka pa lang, para di ka masyadong maguluhan at hindi rin naman ganun kalaki budget mo, magandang kunin mo sana yung nakapackage na sa isang company. Marami pong company nag-o-offer ng nakapackage na, kumbaga, pag kinuha mo si contractor, meron na rin silang architecture sa loob, meron na rin silang in-house na mga engineer, mga plumber, mga electrician. And most of the time pa nga, sila na rin yung nagpa-process ng mga building permit and other permits na kakailanganin mo sa pagpapatayo ng bahay. Number 2, makikipag-meet ka kay contractor mo para sabihin yung mga plano mo na gusto mong mangyari sa bahay, ilang pinto, ilang CR, ilang swimming pool. And if apartment naman yung papatayo mo, ilang door ng apartment ang gusto mo or ilang unit. After few days or after few weeks, magsisend sa'yo yan ng quotation kung magkano yung total na babayaran mo sa kanya. Sa case ko po, binibigyan nila ako ng isang formal quotation at isang bill of materials. Sa formal quotation, nandun na lahat ng total ng summarize ng mga babayaran mo. Yung bill of materials, yun naman yung detailed na impormasyon na mga gagamitin ng mga materyales pag tinatayo na yung bahay or apartment. Additional pala, bago ko makalimutan, mabuting pasimulan mo na yung pagpapagawa ng building plan kasi it might take 1 month, 2 months, 3 months, depende sa contractor mo. Tumatagal din po yan. Kaya once na nag-agree na kayo sa presyo, sa design at lahat-lahat, kasi kahit may pambayad ka sa kanya, kung walang building plan, hindi kayo makakapag-apply ng building permit. Pagkatapos ng building permit, pag-approve na to, pwede ka na mag-down payment sa kanya according sa contract ninyo. In our case, 30% down payment and 70% progressive. Pero kung ang gagamitin mo is bank home loan sa pagpafinance or pagpapatayo ng iyong bahay or apartment, medyo hindi ganun kadali yung proseso. Dahil after nung step na sinabi natin kanina, yung bill of materials, after mabigay sa'yo ni contractor yun, doon mo palang mabibigay yun sa bangko. Kasabay ng ibang mga documents na hihingin nila sa'yo. Na-experience na natin before yung home loan. 2 to 3 weeks from the time na pinasa mo yung application mo, doon pa lang ma-open up or gagalaw yung appraisal. Dahil hindi naman pag nag-apply ka ng home loan, i-appraise ka na kagad ngayon na din. Minsan tumatagal yan ng few weeks kasi may mga dokumento pang hihingin sa'yo bago mag-proceed dyan sa appraisal na yan. After ma-appraise, may another 1 to 3 weeks na naman bago magkaroon ng approval. In my case, tumagal po yun ng almost 2 to 3 weeks yata kung di ako nagkakamali. So almost magdadalawang buwan na yata lahat para pa lang sa approval. Wala pa po dyan yung releasing of money tsaka other documents na hihingin nila sa'yo. Kasi after nung initial documents, meron pa yan hihingin ng mga detailed documents katulad ng mga title, mga tax declaration, and other details ng iyong apartment or ng iyong bahay na pinapatayo. At mga dokumento nito. Kung medyo naguguluhan ka dyan, panoorin mo na lang yung YouTube channel natin kasi hindi ko naman madidetail dito lahat kasi medyo marami yan, hahaba itong vlog na to. At pag na-release na ng bangko yung pera sa'yo, doon ka palang makakapag-down payment kay contractor mo. Almost few months na mula nung nagkapirmahan kayo. Wala pa diyang kasiguraduhan kung ma-approve ka. Siyempre may magtatanong, paano nga ba ang releasing ng pera ng bangko? Panoorin nyo lang itong mga vlog natin about progressive billing ng mga bangko. Yung isa pang way para mas mabilis mo mapatayo yung bahay mo kung gusto mo rin naman ipasok sa bangko someday is gamitin mo yung tinatawag na equity loan. Tinatawag din ng ibang bangko to na refinance. Tawag naman ng iba dito, reimbursement. Ito yung klase ng pagpapatayo ng bahay na kung saan gagamitin mo yung personal mong pera or maybe private lender, depende sa'yo kung saan mo siya ikukunin. Then after matayo ng bahay, dun mo palang ipapasa sa bangko at ipapasok sa home loan itong bahay na pinapatayo. Sa experience natin, mas less hassle yan at mas mabilis, pero kaunti lang yung gumagawa niyan. Pero sa dalawang yon, home loan or equity, mas prepare ko yung equity, lalong-lalo na kung may budget din naman kayo or may financer kayo. And or kung may business din kayo na maganda din naman yung cash flow. After matayo ng bahay mo, magpo-proceed na kayo sa tinatawag na
occupancy permit. So mag-a-apply kayo niyan sa City Hall, yung vlog natin last week, panoorin nyo na lang, medyo mahaba yan. Then pag approve na ang occupancy permit, pwede na kayong tumira dyan. Pwede nyo na ring ibenta yan kung gusto ninyo. Dahil according sa City Hall, may multa daw pag tumira ka dun sa bahay nang hindi pa nabibigyan ng occupancy permit. Yun lang guys, I hope may natutunan kayo today. If you learned something, please subscribe to our YouTube channel. Follow nyo naman ako dito sa Facebook. Comment down below ka ng mga bagay or comment ano ba yung binabanggit ko? Mga topic na gusto mong mapag-usapan natin sa mga next vlog natin. Salamat!